morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yan, happy Sunday everyone. Sa atin pong mga nakakasama sa ibang bansa ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang madaling araw po sa inyo. Ano man pong oras ang inyong kinalalagyan, sa mandako kayo ng mundo naroroon, nawa inyo pong laging maalala at huwag niyo pong malilimutan, kayo po'y minamahal ng labis ng Diyos at ninanais siyang kayo kalingain. Siya'y nagmamalasakit sa inyo at nais kayong pagpalain ng lubos-lubusan ng ating pong mahal na Diyos. Ako pong muli inyo nikod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na tayo po ay magsimula ng ating pong mahabang araw na unahin natin ng ating pong Diyos. Opo, mamanamahal ko ang wika ng Biblia. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga po, tayo po ay magpasimula na umawit pa po sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin pong binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. At lalo na hindi ko pa nabati. Ayan, magandang umaga, Sister Marcal, Sister Raquel, at gayon Sister Ami at ang aking sambahayan. Ayan, good morning, happy Sunday! Good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa bawat pamilya po nakasama po natin sa Google Meet. Happy Sunday all. Good morning all. Yan. Maraming salamat sa inyong pong mga pagbati. Ngayon po ay ika-10 ng Agosto na po. At yan, double digit na ang ating pong date na no. At eto na, nagmamadali na. Kagisa-gisa mo ay kalagitnaan na naman ng buwan. At pagkatapos, magugulat ka lang, bare months na. At ayan ang simula ng parang hinahatak na po ang panahon patungo sa pagtatapos na naman ng taon. Yan. Pero maganak po tayo sapagkat iyan ay pangako ng Diyos ng ating Panginoon Hesus na malibang aking paikliin ng mga panahon ay walang maliligtas. Katunayan po yan ng pagmamahal ng Panginoon natin sa atin. Okay, so atin pong binabati ang mga naisulat natin, ng mga nagkomento, nag-react, nag-share, at mga nanood ng video, no? At happy Sunday po sa inyo, happy watching, no? Happy viewing, at God bless po sa inyo. Ang ating mga kapatid na Bigdilor Celiesa Cain, Sister Arsenia Merioles, Sister Carl B. Velasco Rojas, Sir Raul De Castro, at gayon din si ating kapatid na si Nanay Ligaya Santiago Domingo. Ayun. So ang kanya pong pangalan ay si Sister Ligaya. Thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay. May God bless you po sa inyong pong ministry. At gayon din po Sister Jennifer Casimo, ang ating kapatid na Rogin Pajares, Manang Melda Agustilo, Sister Flor Sanoria, Sister Judy MacLife, at gayon din si Edelberto Corsanes, Sir Biolis Paragera, Sister Mary Simbol, at Sister Anelia Cabahid, Brother Marlon Bendo, Sister Joanna Binir. By the way, get well soon, Sister Joanna. At kami po'y nanalangin na ang inyong karamdaman ay mapawi at manumbalik kayo sa kalusugan. Ganyan din po ay ating binabati Sister Beverly Ingracia Ocampo, Brother John Dotimas ng Mindoro SDA Church, Sister Jeline Magarzo Espiritu, at Sister Rosemary Israel, at ganyan din ang aking nanay na si Sister Myra Morenos. At by the way, ating binabati, magandang morning, happy Sunday, and happy Sabat nga pala kay Ate Edith. Magandang tanghali po ng Sabat sa inyo, Ate Edith. Happy Sabat po at happy Sunday po sa inyo. Happy morning devotional po. God bless us all. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagbati at sa inyong pagtugon. Ating binabati rin ang ating pong kinabibilangang distrito, ang South Bataan District, sa panguna po ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa. At kaya hindi natin po binabati, siyempre, mga churches na kapaloob dito, ang mga taga-Biyaan, ang mga taga-Ipag Church, ang mga taga-Hillview Church, mga taga-Limay, siyempre, mga taga-Lamao Mission Group, at gayon din ang mga taga-Orion. Binabati rin natin ang buong Bataan, Sambales, at Olonga po ng mga churches,
Yan po ang bumubuo ng Area 3 sa panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At binabati natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at kamag-anakan ni Sister Imelda sa nakalimutan ko Galarse, Santos at Kiambao Clan. Ayan. Nanlilisik na tuloy yung mata ni Sister Imelda. Ayan, binabati po natin At yan din natin po mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, tayo po ay gumising-gising na. At tayo po ay mag-morning devotional muna po bago tayo maging abala kung saan-saan man. Ayan, maigi na inuuna natin ating pong Diyos. At ganyan din ay maraming salamat po sa ating pong mga sponsors and followers. May God bless you more. At nawa till Jesus comes, mga kapatid, ay tayo po ay magsama-sama na magpahayag ng kabutihan ng Diyos. At ating pong binabati ng maligayang karawan ng sabi FB, may birthday po ngayon. Marami-rami po ito. Happy birthday po kay Kuya Anthony Bliss, kay Brother Arnie Torno, kay Sister Nasma Humalon, kay Gemma Escaro, at kay sa aking kahanap buhay, Lala Francisco, at ang aking minamahal na tiyahin na aking kapitbahay. Yan. Si Titan Pelomina Bilugan. Yan. Nawa marami pang birthdays ang inyong pong matanggap na pag-celebrate nyo na ipinagkaloob na ating mahal na Diyos, at ang blessing niya, ang complete niyang blessing, holistic blessing, ang inyong pong matanggap sa ating pong mahal na Panginoon, at pakaingatan kayo lagi at gabayan na ating Diyos. Dahilan dyan, ang pagbati ay gayon na lamang. Happy birthday! Ayan, masaya ang inyong pagbati at nawa ay maging masaya ang inyong pagse-celebrate sapagkat napakabuti ng Diyos at pinasapit kayo muli sa inyong pong mga karawan. At ganyan din natin pong binabati rin at pinasasalamatan ang ating pong mga sharers. Ang masisipag natin, matsatsaga nating sharers, sila Ate Juby, Tita Lolet, Sister Nora Arena, Sister Per Reyes, Sister Jennifer Casimo, Ate Sen Istalita, Sister Imelda Diego Advent Talks ni Brother Kim Mikit-Pikit, Sister Mary May Doliosa Espiritu, Ate Tessie Alober, Ate Sara Lim, at gayon din naman si Sister Rebecca Pelayo. O yun. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nagsishare din naman. By the way, magandang morning, Sister Nora. Happy Sunday po sa inyong lahat at sa inyong pong buong family. Magandang umaga po sa lahat, sa mga kapatid. Happy morning devotional po. God bless us all. Ayan po, thank you sa inyong pong pagbati, Sister Nora. Ay, nako, nagwala ang aming aso. Pasensya na po. Okay, ayan, bumabati lang po yan ng good morning daw. Ayan, at tinatranslate ko po yung sinasabi niya. At nawa, may God bless you daw po. Ayan. Okay, atin po binabati yung atin pong mga nasa FB na, no? At si Sister Imelda, ang sabi niya ay, Happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy Sunday to all FB Live, Google Meet, and God's messages of love. Thank you, Lord, for your guidance and protection every day. At sa inyo pong pagtingin dyan, ay meron pong link, mga minamahal ko, no, sa mga bago pa lamang po sumusubaybay. Pag pinindot nyo po ang link na yan, agad-agad makapapasok po kayo sa ating pong YouTube channel. No po? Yan po ang pamagat, God's Messages of Love Ministry. Kapag pinindot nyo po, agad-agad nandun na kayo, pakibrowse nyo po ang mga videos na naroon at makiiwan po ng like at maaari po bang mag-request na paki-subscribe na din naman kung di naman po kaabalahan, ano po, at maaari po ba na pindutin din ang notification bell para kayo po ay updated sa mga bagong videos na ina-upload. Actually, ka-upload ko lang po ngayon ng video kahapon. Ayan. At pakisuyo nyo po pakipalita rin po sa iba na meron po tayong YouTube channel. Suportahan po natin ang ating pong gawain. Okay, ating binabati rin si Nanay Eva at Tatay Mando Kanyos. Good morning po. Happy morning devotional sa lahat.
At si Ate Mary, God first morning po sa lahat. God bless our devotional. God bless elder and family. Thank you sa mga panalangin. Have a wonderful day po sa lahat. At Sir Lea Gumagay, bumabati, good morning and happy Sunday po sa lahat. God bless us all. Ayan. Binabati rin si Sister Perez. Good morning po sa lahat. God bless. At ang ating kapatid na Limwell Arellano, good morning po sa lahat. God bless po. At sa inyong po mga family, magandang umaga and God bless po sa lahat. And shout out sa ating po mga kapatid dyan sa lugar ng Hermosa Colis SDA Church. At ganyan din ay binabati natin Sister Flor Sanoria at si Sister Wilna Rolle. Ayan, happy God first morning everyone. At si Atelita ay nasa FB. Happy God first morning po sa lahat. God bless us all. At Sister Gemaline Haylar, bumabati rin ng good morning po sa inyo. Thank you God, I'm still alive. Ay, amen. Opo, talaga. Na talagang ito'y atin pong ipagpapasalamat sa Diyos. Okay, atin pong binabati rin si Ate Rita. Ayan, great morning. God bless. Ayan. At by the way din, atin pong pinasasalamatan ang ating pong mga kapatid na nagkaloob kahapon ng kanilang pong mga tulong sa ating pong Lamao Mission Group, yung ating pagtatayo ng bahay sambahan doon ng kanilang headquarters, mga kapatid, doon po sa lugar na Lamao. May God bless you po, Ate Peli, Sister Pe, at sa mga kapatid na nagkaloob, lahat ng church members ng Limay. Yan, at meron na naman po tayong dagdag pondo para sa ating pong pagpapagawa. Nawa ay sa kagandahang loob ng Diyos, ito po ay mayari. Malapit-lapit na po, mataas na ang asinta, at malapit ng magbubong. Yan, pag nabubungan yun ay napakaigi na. Umulan man siya ay makagagawa pa rin. Okay, so ang oras ba natin, time check, 5:56 in the morning. Kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at hali na po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family po isama, wala po maiiwan sapagkat God loves the family. Kaya tayo po ay pagmalasakitan din natin ang ating pamilya, siguraduhin na sila po ay kasama natin at sa magtutungo tayo sa altar ng Panginoon at magkakasama nagkakaisang sinasabi natin sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling manalangin. Dakilang Diyos, handa na po kaming tumanggap na iyong pong maagang blessing. Opo, ang pagkaing spiritual na inyong inihanda sa amin ay nais namin ngayon na ito po'y ipasok sa aming katawan upang magbigay sigla, magbigay kalakasan, magbigay buhay sa amin pong mga pananampalataya. Maasa kami ng iyong manghel, ng iyong tatalaga upang kami po'y bantayan at ingatan na wag po kami mapasok ng tukso at inaasahan din namin ang iyong pangako ng iyong banal na Espiritu'y susugo nyo upang lumagay sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo namin. Handa kami sa pakikinig, lalong-lalo na sa pagkakabuhay ng lahat ng katotohanan ng amin pong natagpuan ngayong umaga at ang katotohanan nyo ang siyang magpalaya sa amin at ang katotohanan nyo ang siyang bumanal sa amin. Salamat po Ama sa pagdinig sa panalangin. Maraming salamat sa blessing na inyong kaloob. Maraming salamat O Diyos sa inyong pag-iingat. Alang-alang sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, so hayaan nyo natin pong share sa screen ang ating pong talakayin ngayong umaga. Wait lang po ito po ay August 10. At binabati natin si Ate Elsie Plaza. Nakasama po natin ngayon. Okay, ito po ang title ng ating pong babasahin. Isang huwaran para sa kabataan. Kagaya kahapon, mga minamahal ko, ang ating pong pinag-aralan ay ang kabataang ating Panginoon Jesus, ating pong tinignan mula sa Spirit of Prophecy, ang buhay ng ating pong Panginoon Jesus nang siya'y kabataan. At gaya nga ng ating pong madalas na babanggit, wala tayong ibang halimbawang susundan, kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Partikular yung mga kabataan na tinuturuan na kahapon, pero huwag niyo pong huwag kayong magtampo mga nanay at tatay kasi para sa atin din po 'yon. Bagaman ito ay nakaturo sa mga bataan pero hindi maitatanggi, ito po'y aral pa rin sa atin, Kaya ngayong umaga ay magpatuloy tayong subaybayan ang pinakamagandang istorya natin pong mapapakinggan. Ang pinakamagandang istorya na maaari po nating isalaysay. Yan ang buhay
kamatayan at muling pagkabuhay at pananatiling buhay ng ating pong Panginoon Hesus. Opo, siya ang mabuting balita, ang ating pong Panginoon Hesus. Okay, ito po ang nilalaman. Ang sabi ng ating pong key text mula sa Lucas 2, ang talatay 4 na po. Ang sabi po ay ganito, at ang bata ay lumaki at naging malakas sa espiritu, puspos ng karunungan. Alam niyo mga kapatid, gaya nga ng sabi ng WHO, ang definition ng good health ay yung mabuting kalagayan ng atin pong pisikal, mental, emosyonal, sosyal at ng atin pong spiritual. Kapag isa doon ang nakompormiso, nangangahulugan po na hindi ka may mabuting kalusugan. Kaya nga mga minamahal ko, yan holistic na kalusugan ang nais dalhin sa atin ng Panginoon. At ako'y naniniwala at kayo, suriin nyo rin po mga kapatid, kapag ka ang ating spiritual ang nasigurado po nating malusog, ay sigurado po tayo na lahat ng iyon ay susunod. Bakit? Kasi magiging masunurin ka sa batas niya na nilatag para sa iyong ikabubuti. Yung moralidad, yan po ay ang ating pong moral law. Yan po ay proteksyon sa atin. At ganyan din naman ang kanyang batas kalusugan. Kapag ka ikaw ay malusog sa spiritual, susundin mo ang batas kalusugan. Sa makatwid, ikaw ay hindi magkakasakit. Okay. So, ang sabi dito, ito po ang laman. Ang mga Hudyo ay may mga maling idea tungkol sa Mesiyas at sa kanyang gawain. Gaya nga na po ng inyo pong papansinin, ito po ay pagbabalik tanaw doon sa nauna na po nating mga binasa. Ano po ang sinasabi dito na maling idea tungkol sa Mesiyas? Okay, ito po. Hinahanap nila ang kalwalatian na makikita sa pagdating ni Kristo sa ikalawang pagkakataon. At hindi nag-aral ang Biblia upang malaman nila na siya ay darating sa unang pagkakataon sa napakababang paraan. Yan po ang pinagkamali ng ating pong mga kaibigan, kapatid, na mga kababayan ng ating pong Panginoon Hesus. Ang interpretasyon na kanilang tinignan ay ang maluhating pagbabalik ng ating Panginoon Hesus sa ikalawa. Hindi na-miss nila ang sabi ng, actually mga kapatid, hindi po nagkulang ang Biblia, Hindi po nagkulang ang kasulatan na kanilang pinag-aralan na sabihin ng unang pagdating niya ay sa kaparaan ng pinakamababa. At dahilan dyan, marami po ang marami ang nag-aabang pa rin magpahanggang ngayon sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga napakaigi po mga kapatid na ang Biblia po ay atin pong sisiyasatin, atin pong pag-aralan, bigyan po natin pansin. Mapansin nyo ang ating Panginoon Hesus. Kapag ka may nagtanong sa kanya, hindi agad-agad sinasagot. Kundi ito'y binabalik ng tanong sagot na patanong. Ang sabi niya, hindi mo ba nabasa? Tapos siya kanya sasabihin yung pong sagot. Anong sinasabi? Abay, magbasa ka. Para ikaw ay wag magtanong. Yan mga kapatid, pagpabigyan natin pansin. Okay, sabi dito, ngunit nagtanong si Jesus tungkol sa mga banal na kasulatan na nagtuturo sa kanyang unang pagpapakita, na nagliwanag sa isipan ng mga taong handang tumanggap ng katotohanan. Bago siya naparito sa lupa, ibinigay niya ang mga propesiyang ito sa kanyang malingkod na sumulat nito. At ngayon, habang pinag-aaralan niya ang Biblia, dinala ng banal na Espiritu ang mga bagay na ito sa kanyang isipan at ipinakita sa kanya ang dakilang gawain na kanyang gawain sa lupa. Ano pong senaryo ang meron? Sa kanyang kabataan, mga minamahal ko, una, nung siya po ay nasa makalangit na likas, yung kanyang makadiyos na likas. Ito pong mga prophecy na to, yung pong mga hula na ito, na bago siya dumating, siya po mismo ang naglagay ng mensahe doon sa mga propetang nagsulat. In-inspire sila upang kanilang makita ang mga bagay ng hinaharap na tumuturo sa pagbabalik ng atin pong Panginoon Hesus. Ngayon, fast forward, siya po ay nagkatawang tao. Sa makatwid, 100% na siya po ay tao. So makatwid, yung kanya pong ipinasulat ay hindi niya alam. Dahil siya ay sa kanyang mga taong likas. Anong ginawa? Sa kanyang pagsisiyasat,
ng mga kasulatan. Ito'y binigyang liwanag sa kanya ng banal na Espiritu upang ipakita ang kanyang misyong gagawin. Ano pong sinasabi sa atin? Tinuturuan tayo ng ating pong Panginoon Hesus, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, bigyan pansin ang banal na kasulatan. Ang ating Panginoon Hesus, siniyasat niya ang Biblia. No po? Binigyan niya ng time upang ito'y basahin at pag-aralan. No po? At magmuni-muni dito po sa banal na kasulatan. Ikaw at ako na tagasunod ni Jesus, hindi ba't dapat ganun din ang ating gagawin? Biruin nyo yung ating pong leader, ang kanyang habit ay ang kanyang hobby ay yung pong basahin ang banal na kasulatan at pag-aralan. Tapos sinasabi natin tagasunod tayo, ang ating hawak-hawak ay hindi Biblia. Mga kapatid, medyo ito po ay panggising mga minamahal, lahat tayo ay ginising-gising. Ito pong ating mga napapakinggan, hindi po ito personal na nagdidiin sa atin. Ito po ay sama-sama tayo na tayo po ay pinapaalala na opo, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Anong sinasabi sa una natin binasa? Maglaan ng sandali upang pag-aral ng Biblia. Pagpahalagahan ito, mga minamahal ko. Sabi ito, habang lumalago siya sa kaalaman, nagbahagi siya ng kaalaman sa iba. Ito, mga minamahal ko, maganda. Ano man ating matututunan, po, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, sa pakikinig ng mga banal na kasulatan, mas maigi na atin pong isinishare. Po, kasi habang ikaw ay nagsishare, ay mas lalong nadaragdagan ang iyong kaalaman. Bakit? Kasi para lang po yan halimbawang pitsil po, ng tubig. At kunyari ay ikaw ay sasalok, kapag ka yan ay puno, tatapon lamang po ng tatapon at hindi mo malalamnan ng bago. Subukan nyo po na ito po ay ilagay sa baso ng inyong pong mga kasama. Ano po nangyayari? Di ba po pwede niya uling lagyan ng iba pa. Kaya nga, the more we share, ay the more we will receive. No po? Kaya napakaigi na atin po itong gayahin yung ating pong Panginoon Hesus na matapos na lumago siya sa kaalaman, binahagi yung kaalaman sa iba. Ngunit kahit na siya ay mas matalino kaysa sa mga taong marunong, siya ay hindi naging mapagmataas o nadama na siya ay higit sa paggawa ng pinakaabang pagpapagal. Kinuha niya ang kanyang bahagi ng pasanin kasama ang kanyang ama, ina at mga kapatid at nagsumikap upang tumulong sa pagsuporta sa pamilya. Ito po paalala. Bagaman marami tayong nalalaman, bagaman tayo ay pinagalooban na higit sa ating pong kapwa-tao, manatili po ang paa ay nakatungtong sa lupa. Manatili po ng kaisipan ay kagaya ng ating pong Panginoon Hesus. Walang pagmamataas, walang pagmamayabang, na parang tila baga ikaw na ang pinakamatalino sa lahat at pinakamahusay sa lahat at pinakamabait sa lahat. Mga minamahal ko, hindi gayon, Ang ating pong Panginoon Hesus ay larawan ng kapakumbabaan. Larawan ng kasipagan, larawan ng kasigasigan sa gawain ng kanyang ama, at larawan ng tulong at suporta sa kanya pong pamilya. Mga kabataan, makinig po kayo maigi. Ito po ay isang huwaran para gayahin. Natalakay natin kahapon ay maging magalak tayo na tulungan ng ating mga magulang. At sila ay ating pong suportahan. Ang sabi po dito sa pagpapatuloy, excuse me po. Bagaman ang mga doktor ay namangha sa kanyang karunungan, sinunod niya ang kanyang mga magulang at gumawa sa kanyang sariling mga kamay gaya ng ginagawa ng sinumang manggagawa. Sinabi tungkol kay Jesus na habang siya ay tumatanda, siya ay lumalago sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagsang-ayon sa Diyos at sa tao. Yan, mga minamahal ko, Bagaman meron siyang pinakamarangal at pinakamataas na gawain, ito, take note mga kapatid, bagaman napaka-importante na kanyang misyon, pero yung maliliit na detalye na maaari niyang magawa, hindi niya kinalimutan. Hindi niya ginawa tong excuse na, oy, meron akong pangangaral na para
isagipin ang mga kaluluwa ng mga tao. Huwag na ko niyong isama sa mga gawaing bahay. Ang sabi po dito, mamnamad ko, yun pong mga kanyang gawaing maliliit, hindi niya po ito kinalimutan. Mayroon kasing tendency, may ginagawa ko, aray ko. Ouch! Ayan, madalas ko na babanggit to kay Sis Melda, no? At ngayon ay paggising ito. Sasabihin natin wala na akong ginagawa, teka lang muna. Ang gagawin, iuutos sa anak. Mali pala mga kapatid, ano? Atin pong bigyan pala ng ng panggising, ano? Na bagaman tayo ay may ginagawa, gano'n man ka-importante yan, huwag nyo rin pong kakalimutan yung atin pong daily chores na nakaata sa atin. Ayan, mga kids, no? Ating mga kabataan. Okay, atin po itong bigyan pansin yung pagtuturong ito at sama-sama tayong maturuan ng ating pong babasahin. Okay, ang sabi po dito sa ating pagpapatuloy, na-imagine ko yung mga nanay habang atin pong pinangangaral ito, siguro ay lampas sa tenga ang pangiti. At mas lalo niyong pangitiin mga kabataan ang iyong mga nanay at tatay sa pamamagitan hindi lang pakikinig kundi pagsunod sa ating pong mga napakikinggan, ha? Okay. Ang sabi po dito, ang pagkaunawa na kanyang natamo sa araw-araw na nagpakita sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang misyon sa mundo ay hindi humantong sa kanya na pabayaan ang pinamababang mga tungkulin. Yan po yung nabanggit ko kanina. Ano po? Yung po maliliit na tungkulin na itanda sa kanya ay hindi niya kinaligtaan sa bagaman ang kanyang po misyon ay sadyang napakadakila. Kaya ganun din tayo, ha? Sabi dito, humantong sa kanya na napabayaan ang pinamababang mga tungkulin. Masaya niyang sinagawa ang gawaing pinagagawa sa mga bata at kabataang naninirahan sa mababang sambahayan sapagkat alam niya kung ano ang dapat na igipit ng kahirapan. Okay, naunawaan niya ang mga tukso ng mga bata. Dahil bakit daw? Dinanas niya ang kanilang mga kalungkutan at pagsubok. Sa ating mga kabataan, opo, naintindihan namin na marami po ang mga tukso na nasa inyo, no po. At napakaraming challenges ang inyong kinakaharap sapagkat maraming ino-offer ang kaaway ng katwiran sa inyo. Pero tandaan, ang ating pong Panginoon Jesus na siyang halimbawang ating tutularan, siya po ay nagtagumpay sa paraang paano yung buhay na kanyang kinabuhay. Paano tayo makakaligtas sa tukso kung tayo mismo ang lumalapit sa tukso? Kaya nga, ang pagtatagumpay ay gayahin ng Panginoon na kung saan ay laging nakakonekta sa kanyang Ama sa langit, na kung saan na alam niya na iyon ang kanyang pinagmumulan ng lakas at ng kanyang pagtatagumpay. Tayo rin, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, ay atin po magagawa. Ano po yun? I can do all things through Christ which strengthens me. Ano na po magagawa natin? All things. Ano pa, pagka binanggit ba all things, meron po bang exemption? Mga kapatid, hindi po, yan all ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, manatili kay Kristo. Ang sabi dito, matatag at di natitinag ang kanyang layunin na gawin ang tama. Alam nyo, mga kapatid, ito kailangan natin. Yung pong paninindigan, yung pagtayo sa tama. Ang nakalulungkot, mga minamahal ko, kung ating titingnan ngayon, sadyang napakadali ng ating mga kabataan nung maging katandaan na nangyayari din po ito na madali tayong mabuyo. Mapasama ka lamang sa isang grupo, yung pagiging Kristiyano mo ay madaling malimutan. Nabubuyo ka ng marami. Ang kailangan po natin yung pagpapatibay sa atin ng kasulatan. Yung pagpapatibay sa atin ng relasyon natin po sa Diyos. Upang sa gayon, kagaya ng ating pong Panginoon Jesus, ay ang kanyang prinsipyo, yung pagtayo sa tama, hindi po na-compromise. Kundi kahit mag-isa lamang siya, itinatayuan niya. Kahit magalit pa sa kanya, yung kanyang mga kasama, siya po ay nananatili doon po sa tama. Ang sabi po, tignan nyo, dito sa ating pong binabasa, kahit sinubukan ng iba na akayan siya sa paggawa ng masama, hindi siya kailanman gumawa ng mali. At hindi tumalikod kahit kaunti man sa landas ng katotohanan na tama. Yan po dapat tayo. Yan po dapat ang atin pong ehemplong ginagaya. Yan po dapat ang ating hinahangaan. Mga minamahal ko, yung pagtayo sa tama at paggawa ng tama.
Palagi niyang sinusunod ang kanyang mga magulang at ginagawa ang bawat tungkulin na nasa kanyang landas. Mga kabataan, mga nanay, palakpakan. Ang ganda ng ating pong binasa. Ano po ang sabi ng ating pong binasa? Mga kabataan, ulitin natin. Palagi niyang sinusunod ang kanyang mga magulang at ginagawa ang bawat tungkulin na nasa kanyang landas. Aasahan namin yan, mga kabataan namin, at magkakasama tayong susundin ang ating pong mga napapakinggan na ito sapagkat baliwala ang ating natututunan kung ito'y informasyon lamang nating tinatanggap at mamaya nakalimutan na natin. Pero maganda, i-apply mo ngayon, bukas ay sundan mo, i-follow up mo pa ulit sa susunod na bukas, later on, kasanayan na yan. At yan ay magiging habit mo na. At iyan ay later on ay magiging lifestyle na natin. Okay, sabi dito, ngunit ang kanyang pagkabata at kabataan ay hindi maganda at masaya. Ang kanyang walang bahid na buhay ay pumukaw sa inggit sa paninibugho ng kanyang mga kapatid dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Naiinis sila dahil hindi siya kumilos sa lahat ng bagay na tulad ng kanilang ginagawa at hindi magiging kaisa nila sa paggawa ng masama. Iyon ang sitwasyon ng ating pong Panginoon Jesus. Sapagkat siya ay tumayo sa tama, ginawa ang tama, ito pong kanyang mga kasama sapagkat hiwalay ang kanyang gusto sa kanilang gusto. Ang gusto kasi sumama sa kanilang paggawa ng di mabuti. Anong ginawa? So hindi maganda ang pagtrato. Nainis, mga minamahal ko, dahil yung kanyang walang kapintasang buhay ay sumbat sa kanilang pong buhay na puno ng kapintasan. Minsan ganun din tayo, no? Kapag ka atin pong tinitingnan ng ating pong perpektong Diyos, ng ating pong Panginoon Jesus, ay tayo ay sinusumbatan ng ating pong buhay na pagsalangsang at katigasan ng ulo. Pero imbis na magrebelde at mainis, mga minamahal ko, kinakailangan po ay yung ating pong pagsisisi ay matagpuan at ang paglapit sa Kanya. Okay, sabi po dito, sa huli, sa kanyang buhay tahanan, siya ay masayahin, ngunit hindi maingay. Siya ay tila isa na naghahangad na matuto. Siya ay labis na nasisiyahan sa kalikasan at ang Diyos ang kanyang guro. Kaya tayo rin, mga minamahal kong kaibigan ko at kapatid, mga kabataan at katandaan, nawa sa atin pong napag-aralan, isang huwarang dapat tularan, opo, gayahin natin ang buhay ng atin pong Panginoon Jesus. Okay, so yan pong atin pong napagandang tatalakayin ngayon, mapagandang pag-usapan po natin. Kaya kung meron po kayo na nais na i-share mula po dito sa atin pong babasahin na ito, maigi po natin pong isa-isa, po, at maging blessing po tayo sa ating pong kapwa-tao. Ano nga ba ang napakahalagang mensahe na praktikal na ating pong magagawa? Okay, kung ang ating pong pag-uusapan ay application na, kasi napakahalaga po ang mga kapatid ko application na, huwag niyo pong ipagkalilimutan yan sapagkat ang wika ng Biblia, mga munti kong anak, huwag kayong maging maibigin sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya napakahalaga po yun pong action. Sabi nga action speaks louder than words. Yan. Okay, sige po, Sister Imelda, go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siya maging pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang hanapin ng kanyang kaharian at kabalatian at idaragdag niya sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu tayo kanyang ginagabayan sa lahat ng mga oras upang tayo magtagumpay. Ang Panginoong Hesus ang siyang nagtuturo sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo po maging sa kamusmusmusmusan pa lamang po ng ating mga anak. Atin na po itong ilaan sa Panginoon. Dahil kapag ang bata ay sa maliit pa lamang ng murang edad, ay nasaksak na sa kanya ang kabutihang asal at pinakilala mo ang Panginoon sa kanyang buhay, magkakaroon to ng takot na gumawa ng masama. Dahil magkakaroon siya ng mas maalab na relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang mga bata ngayon, kung makikita nyo, sa musmus pa lamang ng mga bata, ang mga ugali nila ay ang sasama na marunong magmura, marunong nang magsalita na papatayin kita. Paano pa kaya pag hindi natin sila matuturuan? Kaya habang ngayon pa lamang na sila pa ay maliit na bata pa lamang,
atin na po silang supilin sa mga mali nilang ginagawa. Kasi sa ganitong pagkakataon, nakita naman po natin ang Panginoong Hesus, naging masunurin siya sa kanyang mga magulang, naging simpleng tao siya, siya ay napakabuting bata, siya ay lahat ay ginagawa niya para sa ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay, ang maging masunurin sa lahat ng oras. Makikita po natin dito kung tayo po ay sama-sama lamang nagagawa sa gawain ng Panginoon, ultimong musmos. Sabi nga, lahat kasali, walang saling pusa, may ngipin o wala, gumawa sa gawain ng Panginoon, atin ituro sa ating mga anak na ang kabutihan ng Panginoon ay makikita nyo kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay isang makapangyarihang Diyos, manggagamot at dakila sa lahat ng oras. Kung tayo lamang po ay ating isasakabuhay ito at ibabahagi rin sa ating kapwa, makikita nyo na tayo po ay lumakad na kasama si Kristo sa araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga kaganapang pong ito, makikita nyo napakabuti ng Panginoon. Tayo po ay gumawa ng sama-sama ng may pag-ibig, pagmamahalan, pakumbabaan, patawaran. Kasi makikita niyo po dito sa sitwasyon na to, ang Panginoon handa siyang tumulong sa atin na nakalahad ng kanyang kamay. Tayo lang taong matitigas ang ulo na lumalayo kaya tayo napapariwara. Pag ikaw ay laging nananatili sa Panginoon, anumang problema, ang trials and tribulation ang iyong ranasan, makikita mo lahat na ipagkakaloob ng Panginoon at magiging magaan ang iyong mga pasanin sa buhay. Kaya tayo po sa mga oras na ito, maging mapanalanginin, maging nakakonekta sa Kanya upang tayo wag mawaglit sa kaligtasan. Lagi tayong gumawa sa gawain, saan man po yan naroon, ay tayo'y maglingkod na ng buong puso na may kagalakan at may kasiyahan na paglingkuran natin. Na ang sa ganitong pagkakataon, makikita nyo, napakabuti ng Diyos. Ikaw ay tutulungan sa anumang lakad. Hindi ka mapapariwara. Kaya sa mga bata, kabataan, ngayon pa lamang, huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang kung kayo itinatama. Para sa inyo din yung kabutihan, hindi para sa amin. Para pagka kayo lumaki at nag-aasawa at nag-aanak, ituturo nyo din yan sa inyong mga anak dahil darating din kayo sa sitwasyon na kayo magkakapamilya. At kaya sa mga oras na ito, maging mabuting tao tayo, maging bukas palad tayo sa lahat ng oras. Kahit sinong ating mga nakakasalamuha ay tayo ay magbigay puri sa Panginoon na ihayag ang kanyang kabutihan, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, isuko natin ang ating mga sarili upang tayo patawarin, magpatawad din naman tayo sa ating mga kapwa upang ang lahat nating mga kasalanan ay mapatawad ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pagmamahalan at pag-ibig at pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sunday. Amen. Yan. Amen and amen. Thank you, Sister Imelda, sa iyong pong pag-share. Alam niyo, mga minamahal, sa mga bago pa lamang pong nagpapamilya at sa mga maliliit na anak, ay gusto ko pong i-share sa inyo, ito po ay magandang tip. Napakaigi po ng aklat na Adventist Home. At sa mga lugar niyo po, sa lokal niyong lugar, pakihanap niyo po ang mga LEs o mga literature evangelist po, na kung saan ay pakitingnan nyo po at bigyan, itry nyo na umorder po kayo nung pong Adventist Home. Napakagaganda na kanya pong payo. At nasumpungan ko na ang payo niya, dangan nga lamang nung aking itong mabasa, yung aking mga anak ay medyo malalaki na po. Pero ganun pa man, ito po ay may bisa pa rin. Kaya nga lang, mas may challenge na. Unlike na gagawin nyo ito habang sila ay bata pa. Kasi nga sabi nga na isang kasabihan po, kapag daw po yung kawayan bata pa, po pwede pa siyang diretsuhin. Pero kapag siya ay lumaki na, ay mahirap na po siyang diretsuhin. Ngayon, ano po sinasabi ng Adventist Home? Ang isa sa napaganda doon, kapag naturuan daw natin ang ating mga anak sa gawaing bahay, na tayo ay nakasanayan nila, na tayo ay tinutulungan nila, madali rin daw po natin silang maaakay na tulungan ka sa gawain ng Diyos. Pero pagka hindi, naku po, mga minamahal ko, mahihirapan tayong sila ay akayin sa mga ministry ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Ano pang sabi diyan? Kailangan daw po ng ating mga kabataan, yung mga bata, i-introduce natin sa kanila yun pong tunay na buhay. Ito po, ako'y guilty dito, mga kapatid. Ang kaisipan ko, ewan ko kung makaka-relate po kayo, yung kaisipan ko, yung aking mga dinanas ay hindi ko ipapadana sa kanila.
Ano pong nangyari? So, ibig sabihin, hindi mo pinaglinis, hindi mo tinuruan ng gawang bahay. Ang tanong ko po sa inyo, paano po nagpamilya yan? Lalo na mga babae. Paano po kaya kanilang magiging buhay? Ngayon, hindi natin sila pinaranas ng totoong buhay, yung pong masaktan, yung pong mabigo. Lahat ng sinabi, binigay mo. Paano po sa totoong buhay, nakaranas sila kabiguan? Paano nila tatanggapin yon? Paano po sila tatayo doon po sa mula kabiguan na yon? Kaya nga, ginagawa natin ng kabutihan. Inaarmasan natin ang ating mga anak sa totoong buhay kung atin silang matuturuan. Bata pa lamang po sila. Ay, ganun din, ito po. Na-expect natin ang ating mga anak na magiging malapit sa Panginoon, na laging nasa loob ng church. Paano siyang magpupunta sa loob ng church kung sa kanyang paglaki, nasanay siya na nasa labas lamang at tumatakbo-takbo at walang interes na makinig sa salita ng Panginoon? Paano po yun, mga kapatid? Nasanay na doon. Tapos magagalit tayo, anak, hindi ka nag-church. Mga kapatid, itanong natin, bakit nga ba hindi siya nag-church? Okay. So, iyan po ay mga kaparaanan. Yan po, Adventism po. Pinopromote ko po sa inyo. Talolet, kunin niyo na po yung mga order. Sa mga lahat na narito, mga kapatid ko, i-try niyo po. At aking pong talagang napatunayang totoo po. Ang sabi po ng Adventism, siniyasat ko yung kanya pong mga sinasabi ay talaga napakaganda. At ito po, isa rin sa makikita natin. Ang sabi po doon, ang tahanan daw po ang dapat na pinakamatamis na lugar na meron ang tahanan, ang miyembro ng tahanan. Bakit? Kapag ka po ang tahanan ay puno ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkakasundo-sunduan, dahilan ang sentro ng tahanan ay si Kristo, napakasarap po umuwi sa tahanan. Hindi na aalis ang inyong pong mga kasama sa bahay dahil ito po ang pinakamatamis na lugar na kailang natagpuan, ang ating sambahayan. Paano natin magagawa? Maging sentro ng ating pong sambahayan ang ating pong Panginoon Hesus. Napaganda ng ating pong mga aral na makikita rito, ito rin, ito yung aking take away, Bagaman meron tayo, meron ako na tinitingnan ko na mas mahalagang misyon. Pero dapat po pala, yun pong mga maliliit na dapat gawin, hindi pala pinababayaan. Okay? So ito po ay panggising, Kailangan pa rin yung maliliit na mga bagay ay atin pong aturgahin. Yan po ang iniwan, na sa akin. Yun po ang aking nasagap. At mga kapatid, ito po napakahalaga rin sa mga magulang. Kung mapapansin nyo po, tumataas po ang rate ng mga nagpapakamatay na mga kabataan po. Kapag ka nagkaroon sila nakabiguan sa buhay, agad-agad ang iniisip magpakamatay. Yan po ay kawalan ng pag-asa. Yan po ay kakulangan ng kanilang pagde-develop ng kanilang social skills. Yan po ay kakulangan ng pagpapatibay sa kanilang prinsipyo at paninindigan. Ano po ang naging kulang? Kasi mga kapatid, kung mapapansin nyo ngayon, ang naging tagapagturo ng ating mga anak at the early stages ng kanilang pong buhay, cellphones at gadgets. Pasubali po mga kapatid, paumanhin, tabi-tabi po sa inyo. Yan po ang tinitingnan na siyang dahilan kung bakit ang social skills ng ating mga anak ay nakukompormiso. Hindi marunong makipag-kapwa. Hindi marunong umano ng emosyon. Bakit? Sapagkat hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makisalamuha sa kanilang kapwa-tao. Kaya nga yung mga nakaranas po ng mga paglalaro sa kalye, ay mapalad po kayo mga kapatid ko. Number 1, kayo po ay nagkaroon ng exercise. Na kayo ay po ay naturuan na humarap sa inyong pong kapwa-tao at makipagkapwa-tao. Kaya nga, hindi pa hulihan lahat. Sa ating mga magulang, sikapin po natin sa pamagitan ng paalala na ito, atin po silang madala sa tamang pagtuturo.
Okay, so atin pong ang oras po natin 6:29. Tingnan natin dito sa FB kung meron pong komento. Okay, by the way, atin pong binabati na magandang umaga rin. Sister Leonie Gregorio Evangelista. Sabi niya, happy God first morning everyone. God bless us all. Sister Judy MacLive, thank you so much sa inyong pong patuloy pagsubaybay. Good morning po. May God bless us all this morning. At ang sabi ni Sister Pe, amen and amen, Sister Imelda. At gayon din ang sabi ni Sister Flor Sonoria, amen po. Okay, sino yon? Sister Marigal, sige po, go ahead. Tapos ay Sister Imelda. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa mensahe muli at paalala sa bawat isa sa atin bilang mga magulang at ganoon din po sa mga anak. So sabi ko po na sa ating mga magulang ay yung pag-i-invest po sa mga investment po natin ay ang turuan ng ating mga anak. Kaya nga po yung sabi nga 'di ba, yung Proverbs 22:6 na train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. So yung pagpapalaki po yung bagang sabi natin, gusto natin palaging safe yung ating mga anak. So wala na po bang ibang safe na hindi po yung sa mga material na bagay natin sila maimulat, kundi sa simple payak na bagay, na buhay. Tapos po yung mailapit natin sa Panginoon ay napakalaki pong safe sa buhay na hindi ka mag-aalala na habang lumalaki po sila ay alam mo na sila po ay maglilingkod, alam mo na sila po, alam po nila na kung ano po yung tama at mali. So yun po yung kagaya ngayon na pagka nakaranas ng mga matitinding mga pagsubok sa buhay, alam po nila na uunawaan na nila, hindi na mahirap ituro. Kumbaga po, tsaka po yung dati po hindi ko ma-explain sa kanila yung laging pag-uutos po sa mga gawaing bahay. Sabi ko nga, hindi yan pagpapagod, hindi yan sa inyo, kung hindi pagtuturo para kahit saan kayo mapunta, alam nyo ng mga gawain sa bahay, alam nyo kung paano makisama. So ganun po ba mga kapatid? Kaya nga po yung sabi po dito sa Deuteronomy 6 verse 7, sabi niya, verse 6 to 8, sabi niya, ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. 8. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. So napakahalaga po na yung matrain po sila kasi hindi ka na po mag-aalala talaga na kung ano mga kaharapin nila sa buhay, alam po nilang maihandle po ito mga kapatid. Kasi tayo mga magulang, lumilipas po tayo. Kumbaga meron po tayong na-nurture, meron po tayong naturuan. So bagaman tayo ay marami din pagkukulang bilang mga magulang, pero isang bagay po na once nga na may handog mo siya sa Panginoon, i-follow up po na paano po sila hanggang sa lumaki sila ay magabayan po natin. So ganoon din po ang iglesia na ang ating mga anak, maliliit pa sila, ay nakikita po natin sila doon, sama-sama po tayo na lumalaki po sila, kasama natin sila. Kaya pinabati ko rin yung ating bagong teacher, si Sister Sheila, na kahapon nag-start na po siya, nag-prepare po siya ng mga activity, ng lesson. Talaga pong nakahandang-handa po siyang magturo at masaya po siyang mag-share sa mga bata. Kaya nga po, isang foundation na bilang sila magpapamilya na rin ay sinimulan niya, tinanggap niya ito bilang hindi lang po siya magbe-benefit, kundi marami din po siyang matatamnan ng mga bata po. Kaya yung sa Children's Ministry, nagpapasalamat po ako at marami po mga bata po ang nakakasama ko kung kasan hanggang sa lumalaki na sila ay sabi ko nga ang tanda ko na kasi ang lalakan na nila mga binata na yung iba. Kaya makita mo po yung mga ganun po na tayo, masaya tayo na makabahagi bilang mga magulang at lumilipas po tayo. Meron po tayong naiiwanan sa ating mga anak, sa ating mga bata na meron pong naituro tayo kahit papano po sa kanila na tungkol po sa ating Panginoon at alam po natin na safe po. Yun po. God bless po sa ating lahat mga kapatid.
Amen. Amen. Thank you, Sister Margan. Okay, last na. At Sister Imelda. Tapos ay mag-pray na po tayo. Pagpalang umaga po ulit sa ating lahat, Brother Marlon. Tayo pong maunang matuto maging masunurin at tapat na katiwala. Ang turuan sila ng simple hanggang sa sila'y lumaki. Ang sinasabi nga po ng Deuteronomy 5 hanggang 9, sabi niya po dito, at iibigin mo ang Diyos mo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Sa 6, ang mga salitang ito ay aking iniutos sa araw na ito at ilagay mo sa iyong puso. Sa 7, at ituro ang buong puso ng sikap ang sa mga anak sa iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Sa 8, at iyong itatali ang iyong mga ito bilang isang tanda sa iyong kamay, bilang panali sa iyong noo. Sa 9, at yung isusulat sa iyo ang mga ito sa iyong pintuan sa iyong bahay at sa iyong pasukan sa iyong mga bayan. Yung pag-aaral po natin ito sa umagang ito, na tayo po mismong ating mga magulang ang siyang matuto upang ang ating mga batang musmus pa lamang hanggang siya'y lumaki. Makikita niyo po kung gaano kabuti. Isang halimbawa na lang sa aking 2 anak. Sila po nung una, prinsipe sa buhay ko, lahat binibigay ko. Nung nawala po ako sa kanila, natuto po silang maglaba, natuto silang magluto, natuto silang mamalengke, natuto sila lahat gumawa ng sarili sa kanila. Sila'y natuto rin mamalansya nung wala po ako, nung ako po'y nasa aking tiyahid. Kaya sa mga oras na ito, makikita po natin kung gaano din kabuti kapag tinuruan natin sila ng simpleng bagay, ang lahat ay magagawa nila at sila'y magkakaroon ng sikap at tiyaga na matuto sa gawain ng Panginoon, na sama-samang gumuwang pamilya, na magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Pahalagahan po natin ang ating pamilya. Sa mga oras na ito, makikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos na laging handang tumulong sa atin. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay at isuko po ang lahat sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin sa mga oras na ito. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa araw at gabi, meron tayong napapag-aralan na ganito. Mapalad po tayo dahil tayo po ay nakakaalam ng banal na kasulatan. Kaya dapat ibahagi din naman natin to sa ating kapwa at sa ating mga nakakasalamuha. Isang pagpapala po ito. Sa isang verse lamang ay makakapagtulong, kagaya po ng ginawa po namin na family worship sa isang pamilya. Makikita niyo po kung gaano gumawa ang Panginoon sa isa pag nauna ang Holy Spirit, mayroong pagkakaisa at pagsunod sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Okay, maraming salamat Amen. sa ating po mga pagbabahagi. Maraming salamat sa bawat isa na ngayon ay nakisangkot. Maraming salamat sa inyong pag-share. God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye.